Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Patuloy tayong inihahanda ng ating mga pagbasa sa mga dakilang kapistahan na ipagdiriwang natin kaugnay sa ating Panginoon. Ang kanyang pag-akyat sa langit, ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa ating inang si Maria. Kaya nga ang mga pagbasa ay malinaw na nagsasabi, aalis ako, babalik na ako sa Ama. Iiwan ko sa inyo ang isa pang patnubay. At ngayon sa ating ebanghelyo sinasabi niya, sa kanyang pag-alis, inaasahan niya sa atin na manatili sa kanya. Manatili sa kung ano ang pinagsisikapan nating mabuting gawa. Manatili sa ating magandang nasimulan. Manatili sa presensya at biyaya ng Diyos. Kapag ang pag-uusapan ay pananatili, ito ay magandang pagnilayan sapagkat dito lamang sa salitang ito makikita natin kung tunay nga bang tayo'y nananatili sa Diyos, sa Kanyang presensya, sa Kanyang biyaya. Manatili ka sa akin. Kailan? Hindi lamang sa mga pagkakataon na nasusunod yung gusto ko. Mananatili ako sa iyo, Panginoon, basta't ibinibigay mo sa akin ang gusto ko. Mananatili ako sa iyo, Panginoon, hanggat gusto ko. Kapag napagod ako, kapag nagsawa ako, kapag pakiramdam ko, hindi ko na gusto, aalis ako. Mananatili ako sa iyo, Panginoon, kapag alam ko yung aking sinasamahan ay naaayon sa aking standard. Mananatili ako sa iyo, Panginoon, kapag alam ko dito sa samahan na ito nangyayari yung aking parabang ipinaglalaban. Mananatili ako sa iyo, Panginoon, kapag dito sa samahan na ito nakikita ko ang magandang simulain, nakikita ko ang mga itinuro mo sa amin, nararanasan ko ang iyong presensya. Pero kapag hindi ko na ito nakikita, patawarin mo ako, Panginoon, aalis ako. Paano ba manatili sa presensya at biyaya ng Diyos? Mananatili lamang ba ako kapag yung gusto ko ang nangyayari? Mananatili lamang ba ako kapag maganda ang nangyayari? Mananatili lamang ba ako kapag nasusunod ang gusto ko? Pag nawala na ang lahat ng ito, aalis ako. Ang paanyaya at paalaala ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin, anuman ang mangyari. Alam na alam ninyo na bilang nagsisikap na sumunod at maglingkod sa akin, hindi palaging masaya, hindi palaging magaang ang buhay. Ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, dapat matutong magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. At dapat malinaw sa atin na bilang mga lingkod na sumusunod sa ating Panginoon, ang parabang malinaw na dapat mayroon tayo na talagang sinisikap nating dalhin, sinisikap nating buong pusong tanggapin ay ang krus ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin pinagkakalooban ng iba't ibang krus sa buhay. Iba ang krus na ibinigay sa akin, iba ang krus na ibinigay sa iyo.
Bawat isa sa atin magkakaiba ng pinagdadaanan sa buhay. Maaring mabigat yung dinadala mo, maaring sa akin hindi gaanong mabigat, pero malinaw ang lahat ng iyan ay mga krus na binigay ng Diyos sa atin. Ibinigay yan sa iyo kasi alam ng Diyos kaya mo. Ibinigay ito ng Diyos sa akin kasi naniniwala ang Diyos kaya ko sa biyaya, sa tulong at awa ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Lord, mananatili ako sa iyo kasi gusto ko yung binigay mo sa akin. Sorry Lord, aalis mo na ako kasi hindi ko gusto yung binigay mo. Manatili kayo sa akin, anuman ang mangyari. At hindi ito madali. Mahirap manatili sa presensya at biyaya ng Diyos kapag hindi ko na gusto yung nangyayari. Kaya nga diba sa buhay ng mag-asawa, kapag hindi na ninyo gusto ang sitwasyon, kapag may mga nagiging problema na ang pinakamadaling gawin, hiwalay. Diyan ka na. Pero para sa ating Panginoon, nung tayo'y nangako at nanumpa na magsisikap na sumunod at maglingkod sa Kanya, yayakapin natin ang lahat tungkol sa pagsunod na yan. Anumang krus ang ibigay sa atin, buong puso nating tatanggapin. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Sa pagsunod, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng krus. Sapagkat tinanggap ni Jesus ng buong puso ang kanyang krus. Bagamat minsan sa kanyang pananalangin, sinabi niya sa Ama, Ama, alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Pero hindi yung gusto ko ang mangyari, kundi yung gusto mo. Buong pusong tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Para sa kanya, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa kanyang buong pusong pagtanggap sa krus, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Amen.